Hi guys, this is Edward Tech 40. For today's video, meron tayo ditong bagong Wi-Fi camera. Ang pangalan nito is TP-Link Tapo C216. Ito siya. Indoor or outdoor yung ating bagong camera. Iwan ko na lang yung link niya sa description box para sa ibang details ng product natin. So, samahan nyo ako, check natin yung laman sa loob kung ano yung makakuha natin dito sa bagong C216 na outdoor-indoor camera. So, tara, let's go! So, ito lahat yung nakuha natin sa box. Meron tayo ditong screw, tsaka anchor. And ito naman yung sa QR code para sa pag-setup natin sa camera. Mounting template para hindi ka na mahirapan kung paano mo siya i-install yung ating bracket. 2 meters na USB cable Type-C, power adapter, and yung kanyang bracket. Ayan. And the last yung ating Tapo C216 camera. Ayan. Kahit nasa mga small business natin, pwede rin natin gamitin itong ating web camera. Kung wala ka namang business, gusto mo lang ng security, pwede rin to sa home natin, sa labas or sa loob ng bahay. So, tabi muna natin yung mga accessories natin dito, guys. Sa C216 camera natin, guys, ito yung kanyang lens. Tapos yung kanyang IR LED, mic. Tapos yung kanyang LED light. Sa ilalim niya naman, dito yung lagayan ng kanyang micro SD card, rubberized. Open natin. Dito nyo i-insert yung inyong micro SD card. Then sa dulo nito, ito naman yung kanyang reset button. Up to 512 GB yung capacity ng ating Tapo camera. Tapos sa likod niya naman, guys, meron siyang speaker. Then, ito naman yung kanyang port para sa power. Meron siya ditong pad, rubberized. And dito naman, sa loob, ito naman yung sa, sa insertion ng bracket. Kung gusto natin siya ilagay sa wall or sa ceiling. Ang makukuha natin dito sa Tapo C216, guys, meron na siyang 2K resolution, 3 megapixel. Two-way audio camera na rin siya. Colored night vision, IP65, so water and dust resistant na rin siya. Tapos ang kanyang field of view is 360 horizontal. Ayan. Ito na yung yung bagong design kasi yung sa mga na-review natin na Tapo camera, siya bilog, and also yung mga iba bullet type. So ito yung bagong design. Meron na rin ako na-review na na ganitong design, pero naman siya, dual lens naman siya. So check nyo na lang yung mga videos natin. So ituturo ko sa inyo kung paano natin siya i-setup sa ating mga phone. So, plug na natin yung ating camera. Ayan, nag-power na siya. So, pag nakita nyo yung red yan, guys, magbo-boot pa lang yan. So, bago natin i-setup yung ating Tapo camera, para sa mga beginners pa lang na wala pang Tapo app, ang gagawin nyo lang is i-scan yung QR code dito sa gilid ng box. Mapupunta ka na sa Google Play Store. Ang gagawin mo lang is i-download yung ating Tapo app. Pag na-download mo na, i-install mo na yung Tapo app, then i-open mo yung Tapo app natin. Siyempre, pag bago ka pa lang, sign up ka. Pagkatapos mo mag-sign up, mag-send siya ng link sa Gmail mo. I-click mo yung link na yon, yung color yellow na yon, para sa activation ng device mo sa camera. Para sa mga may Tapo app na, guys, ang gagawin na lang natin is click lang natin yung ating icon. Ayan. Then, punta lang kayo dito sa plus sign sa taas. Then, click nyo lang at device. Then, hanapin natin yung model ng ating Tapo. Indoor camera. Scroll lang natin. Bali, ang model nito is C216. Ito, click natin. Then, ito na siya. Click lang natin. Next. So, try natin na I'm already connected kung automatic siya. Ayan, nag-prepare pa lang yung ating device ito sa ating camera. So, kung hindi siya makakonect yung ating Tapo camera dito sa sa phone natin, ang gagawin nyo lang is punta lang kayo sa Wi-Fi, settings, connections, tapos sa Wi-Fi, on and off.
Ang hahanapin nyo rito yung wifi ng ating camera. So ito yung ating TapoCam, click nyo lang yan. Then labas na tayo dito sa settings ng wifi. So ito yung nag-appear, click lang natin always connect. Try natin ulit, try again. Pero ayun, nakakonect na tayo sa sa Tapo app natin, guys. Ayan oh. So, ganun lang guys kung hindi ka makakonect sa sa automatic Wi-Fi connection sa setup ng Tapo. Ang gagawin mo, ko-connect ka sa sa Wi-Fi ng camera natin. And pagka nakakonect ka na sa Wi-Fi ng camera natin, balik tayo sa setup. Pag na-process na yun ni Tapo app, na tayo, makakapunta na tayo dito sa sa network natin. So, dito sa network natin guys, hanapin niyo yung malakas na signal ng Wi-Fi nyo. So, ito yung sa akin. Click ko na to. So, magano na to, mag-inquire na to ng password. So, click lang natin yung ating password dito. After na na-input ko na yung ating password, click na natin tong next. Next. Connecting to Wi-Fi. Wi-Fi connected. And guys, ang kailangan din talaga is stable yung yung Wi-Fi connection natin, strong, para ma-set up natin siya. So yan, natapos na yung setup natin. Makikita nyo rito sa screen natin yung yung model ng ating Tapo camera. So click natin, next. Dito naman makikita nyo sa app natin, pwede nyo i-assign kung saan nyo pwedeng ilagay yung ating Tapo camera. Pero ngayon, na demo lang tayo, ang ilalagay ko lang is studio. Then click next. Then dito naman, pwede kayong mamili ng icon para dito sa camera natin. So yun sa atin, ito lang yung lagay natin. Sopa. So, click next. Sounds good. Then, dito naman sa cloud storage, pwede ka mag-avail. Or kung gusto mo naman, is yung sa local storage naman natin, gagamit ka ng micro SD card up to 500 GB yung pwedeng capacity dito sa natin, sa Tapo camera. So, dismiss na natin to. Got it? Sa next screen naman natin guys, ito na yung sa natin, sa local storage natin. So, pwede mo na itong lagyan ng micro SD card after na setup na natin. Yung sa atin, bali demo lang tayo. So, click na lang natin itong got it. Then, dito naman sa firmware update, pwede ka mag-assign ng time kung kailan mo gusto mag-update ng firmware yung camera mo. Yung time na malakas yung signal, yun yung mas magandang customize para dito sa sa time. So, click na natin to, got it. Before you start, take the device to the location you wish to. Bali bago mo gamitin ng gusto yung ating Tapo camera, make sure lang na yung yung place niya is malakas malakas pa rin yung yung sagap ng Wi-Fi signal para tuloy-tuloy yung operation ng ating Tapo camera. So, click na natin to next. Test Wi-Fi signal. So, ito yung mga bagong features niya. So, try natin. Test Wi-Fi signal. So, nakalagay, great. So, click na natin to, next. Dito sa sa installation option, pwedeng naka-table or naka-wall mount. Bali, ito na yun guys pagpipilian nyo na lang kung paano nyo i-mode yung camera natin. Sa ngayon, naka-table siya. So, click na natin tong next. Set on table of shelves. So, check preview. So, ayan na siya. Click na natin itong done. So, nandito na siya sa natin, sa icon natin dito sa baba. Tapos, C216. Click natin. Go. So, swipe lang natin to. Got it. So, yun guys, natapos na yung yung setup natin. Test natin to sa sa outdoor. So, let's go. Bali yung viewing natin ngayon dito sa Tapo camera guys, nasa 2K resolution. Pero pwede mo naman i-adjust yung yung camera resolution natin. Bali dalawa lang yung pagpipilian natin sa adjustment. 720p tsaka 2K. And also pwede mo rin i-auto para sa optimization ng ating camera. Then yung sa frame rate niya, pwede nyo rin baguhin yan. So punta muna tayo dito sa settings. Tapos sa natin, sa display, frame rate. Bali yung gamit ko is 15.
pwede nyong taasan ng 25 yung frame rate para mas maganda yung, yung visualization natin ng image sa mga movement niya. Klarong-klaro yung captured natin. Pero 20 FPS ko na lang para sa captured. So, check naman muna natin yung ating alarm. Then, yung distance ko rito nasa 7 meters. Punta muna tayo sa settings. I-enable natin yung alarm. Sa alarm natin guys, pwede kang mamili kung ano yung sound type ng alarm. So, kung makikita nyo pag nag-alarm tayo, umiilaw yung ating IR LED. So, one more time. So, ganyan kalakas yung ating alarm guys. Then, try naman natin yung ating motion tracking. So, enable lang natin. Yan. Activated na siya. So, atras tayo. Check natin kung susundan tayo ng ating camera. Maganda tong i-activate tong motion tracking natin guys pag mga gabi. Yung tipong may mga suspicious. So, lakad pa tayo. Para ma-observe natin yung mga movement, yung mga intrusion natin. So, try natin mag-jogging. Ayan. So, maganda to sa gabi guys pag magmo-motion tracking tayo. Then, ito naman yung sa natin sa gabi. Working din yung ating recording. Kung makikita nyo rito sa app, yung red na button. So, 7 meters yung distance ko rito. Ayan, yung captured ng photo. So, check natin yung ating pan and tilt. Ayan. So, layo pa tayo ng konti. Ayan. Bali, mga 10 meters na to guys, yung ating distance. Check natin yung zoom. So, okay naman yung zoom natin, kahit malayo. Ayan, 10 meters. Bali, yung quality resolution niya pa rin dito guys is 2K. So, lapit tayo. On natin yung IR LED. So, pag madilim talaga yung paligid, pwede mong i-on yung ating IR LED. And also, pwede ka ring tumawag dito sa ating tapo camera. Short or long distance conversation basta merong internet connection. So, yan, yung ating C216 tapo camera. So, yun guys, yung ating tapo C216 na indoor-outdoor camera. Don't forget to hit yung ating subscribe button and click mo na rin yung ating notification bell para ma-notify ka sa mga iba pa nating unboxing reviews and tutorial tips. So, thank you for watching and see you later guys. Bye!